Maayong adlaw sa inyo ha mga igsoon namo diha sa ni Cristo Jesus. Bago lang jud mi nahuman sa baptism and gusto lang namo i-share kung unsa pud ang gibuhat sa Dios sa amuang kinabuhi. Ako ihatag ni Grace, Sister Grace ang panahon sa pag-share kung sa nahitabo diri sa Mindanao during sa amuang mga pagpanglakaw diri. So mga igsoon, naabot mi diri sa Mindanao Saturday 7 AM. Dayon ni adto mi sa usa ka youth fellowship sa atong mga kaigsuonan po dire. Nanginahanglan pod and eager pod nga magpagamit diha sa Ginoo. Gusto na gyud nga mo step out sa ilahang pagtuo. So dito mi sa Dolores AG mga igsuon. Atong igsuon na si Sister Justine naka-ambit gyud sa pulong sa Ginoo sa gospel sa mga batan-on, and there's some of them na set free. And then, pagkaugma gyud niya na mga iso ni step out, or later that day, ni step out gyud sa iyang faith diha sa Ginoo. So, there is one woman, siya kaning tigulang na, but na-amaze, gidala mi sa Ginoo sa ilang balay, kay nangita big snacks. Then, ni share siya sa iyahang experience. And then, na-amaze namin mga igsuon kay nag-live sila siya anak nga kinabuhi yun. Then, ato nga panahon nga naay giampuan sa luyo, patod pa ni Pastora Kathleen nga sinanay ang nidool para pagtabang, pag-pray, pag-cast out. And na-amaze me nga, even si Pastora Kathleen na-amaze nga, aduna pagidiay nga nagkinabuhi anak yun sa Book of Acts mga igsuon. So, mao to nga, pagka Domingo may igsuon, mabalik ta katong dito dapit sa park kay nanay. It's just si nanay sad na-amaze siya kay for a long time wala gid siya naka-experience og hinin-ana. Like yes. I think for a long time sa iya lang gi-share sa amoa, for a long time wala niya na-experience nga na stout of demons, like net nga na sa unsay nahitabo ato nga pagka hapon ni ana after sa amuang event. Kay after sa imong event na usa ka batanon ni gusto siya kuan ba na gusto mo gawas ba no, so moto nga pag ato niya sa luyo is dito na luya siya and nanggahi siya, so need niya deliverance. And yeah, if dili good makasabot, if dili makasabot ang mga tawo, makaingon gud sila nga gikabuhi or whatsoever, but kana nga time need good og deliverance ang tao, no? So ato gipray mi and then gibalik sa Dios ang iyang kusog hangtod ni balik siya sa normal, and then gipalingkawa sa Dios. And katupong isa nga gipray kay duha man sila kabuok, ang isa po nga giprayhan ni tikat is na okay na sad siya. So there are things good sa kung naa gyud nakapuyo sa tong kinabuhi no nga dili gyud iya sa Dios, pag naagi ta sa presensya sa Ginoo gusto gyud na muhawa. Yes. Gusto ko na mugawas, especially kung iya nang gina-confess, especially kung gusto na gyud niya nang amatangtang sa iyang kinabuhi, true repentance diha na ginulsol na gyud ang tawo, mugawas gyud na. That's why ang uban maka-experience sila, gusto sila nga musuka kay naagi na mugawas no gikan diri na poy uban nga deep ginhawa lang nga mugawas lang sa ilahang baba, so nga nana kasagara din ang mahitabo no, then matumba sila, so naay deliverance nga mahitabo ana nga mga time. So muna nga it's so amazing nga dito na mo nakita, and even Pastora Kat ingon siya ang fear na wala gyud. Yes. No, ang kahadlok kay usahay ang kaning kahadlok mo ni magpatigbabaw sa tuang kinabuhi, ang kahadlok, ang pagduha-duha, ang kabalaka. But you know what, if we trust the Lord and obey, sa diya maga-obey ta siyang pulong, I do believe kanang tanan nga mga pagduha-duha, kabalaka mawagtang gid na sa pangalan ni Jesus, no? And moto nga amazing kaayong nitabo kay moto gingon ni Sister Grace ganina nga naiusa dito po nga di pagkahuman dayon, pagkahapon dayon nagapanglihok dayon ang balaang espiritu, like naka-minister sa usa ka batanon, like nakita niya nga ingon ani day gibuhat sa usa ka batanon. Like it's so amazing, like this is life. Mo gyud ang kinabuhi na ato yung tabangan ang matag usa diin kung asa man sila nagapos no sa pangalan ni Jesus. No, pinagi sa tong kinabuhi uban sa gahom sa balaang espiritu nga naa na diri sa ato ang kinabuhi karon, gamiton ta sa Dios aron nga mapalingkawas sa dang uban. So same sa ma-experience, kung na-experience nato ang kagawasan, mapaabot nato na sa uban sa mga tao. And
this is the time gyud nga kuan nga kanang mulihok na gyud ang matag kakristohanon nga dili kanunay pildiro kun dili kanunay nga nagmadaugon kay ginaguba kanunay ang buhat sa kaaway, no? And ako ibalik ni Sister Grace kung unsa pa gyud ang nahitabo. Yes, and also Saturday night, nag-devotion mi mga igsoon for sa practice for Sunday morning sa service, and then gilid mi sa balang espiritu sa daig, and then suddenly ang Dios kay istorya gyud na aduna siya mga istorya nga aduna siya saan, aduna siya pagabuhaton ning maong dapit mga igsoon. And then salamat sa Ginoo kay usa po na to kay igsoon nga kuan pod na encourage po sa katunga mga pulong nga kinahanglan gidaay na mustan ka, and then later that day the next day, which is Sunday, nakikistorya po ang Ginoo sa iyang mga katauhan. Ingon siya nga, you are called to be my disciple, and God is longing for His people to stand for Him, to speak the truth, and to stand the truth, yun, mga igsoon. So, yeah, and God made so beautifully sa mga kinabuhi dinhi, nga nagilid na po ni gahapon sa mga nanay dito sa San Antonio, then si Pastor Kat po ang nagkuhan sa amua, then andun lagi yung mga tao nga gidalag dito ang Ginoo to comfort them gyud sa mga sa ilang mga burdens nga ilang ipangdala-dala na release sila, na set free sila ato mga igsuon. And it's so amazing na makita nato ang move sa Ginoo, ang move sa Holy Spirit sa atong kingdom, sa diha nga magalakaw ta sa obedient sa pagtuo diha sa Ginoo. And last night mga igsoon, adunay visitation or Bible study. Yeah. Bible study, and the Holy Spirit lead Pastor Kat instead sa katunga pagligon but into full gospel. Right? Yeah. So adunay couple, they came to faith last night. They repented mga igsoon, and they decided to bury sa ilahang old life, which is namin karon sa dagat mga igsoon. It's so amazing na tulo sila, and then nindot kaayong tan-awon nga adunay mga kaigsuonan pod nga bag-ong nitikang yun, no? Experience sila og bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. So, and so on, we are still kanang looking pagyod kung sa'y pagabuhaton sa Ginoo, and adun na pa yung mga kaigsuonan nato nga ni-decide po. So, we're waiting for them or for that day nga ibautismo po sila, ilubong ilang karang kinabuhi. So, inig ka Saturday, muna na ang call to obey, wherein ato silang tudluan how to become a disciple of Jesus Christ. And atong pagalantaon kung unsay pagabuhaton sa Dios niya na, and we are so excited niya na gyud nga moabot nga adlaw. So mga after Friday tomorrow, so ika Saturday. So yeah, we are so happy, and nga nakita mi sa mga kaigsuonan karon nga ilaha na pong gihatag nilang kinabuhi diya sa Ginoo, gilubong ilang daan nga kinabuhi sa dihang ihatag nato atong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. No, kinahanglan gyud yung matawo ta pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Sa tubig aron nga o kailangan una mutuota ni Jesus Christ. Sa diha nagatuo ta kang Jesus, nagatuo ta sa amahan nga nagpadala ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Ay nasayod ta nga si Jesus Christ mooy nagpalansang sa krus aron maluwas ta gikan sa kasalanan, ug sama ni ana kailangan sad na mamatay ang daan nato nga kinabuhi, diin katong kinabuhi nga nakasala atubangan sa Dios. Kailangan i-crucify sad nato na, kailangan mamatay sad na, ug kailangan ilubong sad na siya. Mamatay ka kauban si Kristo, mabuhi ka kauban si Kristo, and same sad ka Jesus Christ nga na ang resurrection nga mabuhi ta pag-usab kay diyang sa diyang wala ta kang Jesus Christ, sa diyang wala ta nito kang Jesus Christ, sa diyang napata sa kalibutan patay ang atong espiritu. Ipadala sa Dios ang balani ang espiritu para mooy mugiya kanato. O kana diha nga takna mga igsuon nahatagan tagbag-ong sugod sa ato ang kinabuhi nga diin naa na ta diha kang
Kristo Jesus na natakay ingon man pulong sa Ginoo, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom. We cannot see the kingdom. We cannot see or even enter the kingdom. We cannot see the kingdom if wala ta nataw pag-usab sa atuang espiritu hanon na kinabuhi. Kailangan mo na ang atong pagabuhaton, isip mo unay sugod sa tuang paglakaw diha kang Kristo Jesus, no? Sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. So, busa dalaygo ng Dios, and lipay kay mi sa gibuhat ni Lord for 5 days nga nagstay mi diri. Amazing jud ang iyang gipangbuhat, daghan siya mga gipangbuhat, and nakapahulay-pahulay sad mi, no? Yes, my soon. And you know what? When we follow Jesus, dili na ingon nga happy lang atong kinabuhi, no? Yes. We suffer, we sacrifice, di pa yung soon. Usa sa pamilya na dito gisulay sila. After nila ni step out silang faith, after sila ni try og heal the sick mga igsoon. Grabe gyud ang pamuhat sa kaaway. Wag siya nalipay, sa diya nga mo step out ka sa kinabuhi gyud. So my soon, it doesn't mean following Jesus is to alang happy lang, but it means to sacrifice. It means to suffer like Christ, to take up the cross, and to deny ourselves daily, mga igsoon. And to live in righteousness and in holiness, kay mag-uban man na ang gifts and the gifts of the Holy Spirit. Dili pwede kung gifts lang, di ba? So it should be hand in hand, mga igsoon. So wala nga dalaygo ng Dios kanunay kay ang mga kaigsuonan diri gipakaton pod. They have already the self-control. Makaingon sila, nagyod ang self-control nako. Makapugong nagigod sa kang kagalingon sa diha nga gisulay sila mga igsoon. Sa dihang giluto sila mga igsoon. And I see naagid ang joy silang ilahang paglakaw karon mga igsoon. Una nga dalaygo ng Dios kanunay. And thank you so much. Yes. And until sa sunod na sad nga testimony, i-share na sad namo ninyo mga kaigsuonan ko diha kang Kristo Jesus. For now, God bless everyone. May the peace of the Lord rest Yes. upon you right now in Jesus' name. Bye-bye. Bye-bye.